Ano ba itong magulong sagutan ngayon ng Kamara, itong spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante, nagkakasagutan sa kasi Ombudsman Martires. Tungkol ito doon sa isinampang reklamo kay Sara Duterte, yung tungkol sa confidential funds, kung saan inordera na, pinadalhan na ng subpina ng Ombudsman si Sara Duterte at yung siyam pang ibang kasamahan niya tungkol doon sa maanumalyang paggamit, ang maanumalyang paggamit, paglustay ng di umano'y confidential funds, ni Sara Duterte. Kung ngayon nagkakagulo itong Kamara sa itong spokesperson ng Kamara, si Attorney Abante, Princess Abante, at saka si Ombudsman Samuel Martires. Anong pinagkakaguluhan ng dalawang ito? Ang sabi ni Attorney Princess Abante, hindi kami ang complainant doon. Hindi kami ang nagrereklamo kay Sara Duterte. Sabi ni Attorney Princess Abante. I-correct lang namin, sabi niya. Sabi naman ni Ombudsman Samuel Martires, anong hindi kayo ang nagrereklamo? Kayo ang complainant doon. Yan mga kabunyog. Nagkakagulo itong dalawang ito. Sabi ni Attorney Princess Abante, linaw lang namin, hindi kami ang complainant laban kay Sara Duterte. Ibig sabihin ng kami o sila, hindi sila yung House of Representatives ang complainant laban kay Sara. Ang sabi naman ni Martires, sino pala ang complainant? Sino pala ang complainant yan? Kaya medyo magulo ito mga kabunyog, mga kababayan. Magulo itong dalawang ito. Mamaya, ibibigay ko ang opinion ko. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino ba sa kanila ang tama? Sino nga ba ang complainant niyan? Mamaya ipapaliwanag ko yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi yan yung sinasabi ni Martires eh. Ang sinasabi ni Martires, ang sinasabi ni Abante, hindi kami ang complainant. Yung tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte, hindi kami ang complainant niyan sa ombudsman. Ang sabi naman ni Martires, kayo yung nagpadala sa amin yan. Kayo ang nagpadala sa amin yan. Di kayo ang complainant. Ano sa tingin nyo dito sa dalawang ito? Pag-untugin kaya natin ang ulo ng dalawang ito. Pag-untugin kaya natin ang ulo ng dalawang ito. Mga kabunyog, mga kabunyog. Bakit ba kayo nagtuturuan? Bakit ba kayo nagtuturuan? Tama naman yung ginagawa ninyo pareho eh. Tama yung ginawa ng Kamara, tama yung ginawa ng Ombudsman. Di dapat maging proud pa nga kayo. Diba? Dapat maging proud kayo. Kasi ganun talaga dapat ang gawin. Ikaso sampahan ng reklamo si Sara Duterte dahil sa maanumalyang paglustay ng pundo ng bayan, yung confidential funds. Bakit ngayon dinideny nyo? Bakit dinideny ng House of Representatives? Bakit dinideny ng Ombudsman? Mali ba ang ginawa ninyo? Tama nga yung ginawa nyo tapos i-deny nyo. Ano kayo? Takot kay Duterte? Takot kay Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin kasi nito? Ang ibig kasing sabihin nito, mga kabunyog, technically sa ngayon, wala pang kaso sa korte tungkol sa confidential funds si Sara Duterte. Technically. Bakit? Ang ombudsman ay hindi korte. Ilinaw ko lang yan Ang ombudsman ay hindi korte. Ang ombudsman ay parang prosecutor yan eh. Kaya lang, ang specialization ng ombudsman, pagka mga katiwalian, korupsyon, yung mga pang-aabuso sa pwesto ng mga opisyal ng bayan, basta tungkol sa pananagutan, yung accountability of public officers, ombudsman yan. Shout out Kabunyog Paris. Ombudsman yan. Nakalagay yan sa konstitusyon. Ganun katindi ang papel ng ombudsman. Kapag para malabanan ang pang-aabuso, korupsyon, katiwalian, mapanagot ang mga abusado at tiwaling opisyal ng bayan, dapat yan ang aaksyon sa mga ganyan, ombudsman. Yan ang binigay na kapangyarihan sa ombudsman. Ibig sabihin, wala siyang sinasanto, wala siyang kinakatakutan ang ombudsman. Pag tiwali ang opisyal ng bayan,
Pag abusado ang opisyal ng bayan, kakasuhan yan ng ombudsman. O yan yun. Yan yun, papel ng ombudsman. Kasi yung prosecutor kasi ng DOJ, ang daming kasong hinahawakan yan. Ang prosecutor ng DOJ, ang daming kasong hinahawakan. Mga rape, mga murder. O, para mayroon talagang ahensya ng gobyerno na tututok sa mga katiwalian at mga abuso ng mga opisyal ng bayan, accountability of public officers, yan ang trabaho ng ombudsman. So ngayon, pagka may nakita ang ombudsman na dapat kasuhan, kakasuhan ito ng ombudsman. Kapag matataas na opisyal, kakasuhan ng ombudsman, halimbawa yung mga salary grade 26 pataas, salary grade 26 pataas, kakasuhan yan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang magiging korte ngayon, Sandigan Bayan. Kaya, ang magiging papel ng ombudsman, prosecutor, taga-usig. Ang korte naman ngayon na hahawak ng kaso, Sandigan Bayan. Kaya ang korte, Sandigan Bayan. Kapag matataas na opisyal. O di ba yung napulis, yung PDAP scam? O si Jinggoy, si Revilla, si Enrile. O sino ang nagkaso doon? Ombudsman, si Conchita Carpio Morales noon. Kinasuhan ni Conchita Carpio Morales, si Enrile, si Jinggoy at saka si Revilla. Saan nila kinaso? Saan kinasuhan ni Conchita Carpio Morales? Sa Sandigan Bayan. Kaya ang korte, Sandigan Bayan. Sino ang nagsasampa ng kaso? Ombudsman. Nung panahon ng ombudsman, si Conchita Carpio Morales. So, nakuha na natin, ha? Kaya ito dapat sanang si Martires, dapat naman talaga siya ang magsampa ng kaso laban kay Sara Duterte sa Sandigan Bayan. Ang dapat na magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ombudsman. Nakuha nyo? Hindi naman dapat House of Representatives. Hindi naman House of Representatives ang dapat magsampa ng kaso. Ang dapat magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ombudsman. Ang magiging taga-usig na ngayon o prosecutor, ombudsman. Yan ang papel ng ombudsman. Ito namang si Martires. Nakukuha nyo ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, kaya lang, saan nagkakaproblema ngayon? Nagkakaproblema ganito. Ang sabi ni Samuel Martires, ombudsman yan, wala pa namang kaso sa Sandigan Bayan. Nasa amin pa lang ang reklamo laban kay Sara. So kami, sabi ng ombudsman ni Martires, pinadalhan namin ng subpoena si Sara Duterte para sumagot. Saka yung siyam. O magpaliwanag kayo, kayo ay nirereklamo, di umano, may mga anomalya kayo sa confidential funds ng DepEd at OBP. So within 10 days, mag-submit kayo ng counter affidavit nyo. Yun ang sabi ni Martires. Ngayon, ang sabi ni Martires, bakit nila inaksyonan yon? Kasi may nagrereklamo. Sinong nagrereklamo? House of Representatives. Kaya nabasa ko nga naman, ang nakalagay doon sa pinadala sa kay Sara Duterte at saka doon sa mga siyang di umano'y involved. Ang mga nakalagay doon, mga kabunyog, mga kababayan, ang nakalagay doon ay, ang nakalagay talaga doon na title o caption, House of Representatives versus Sara Zimmerman Duterte. Yun ang nakalagay na caption. Ay sa aming mga abogado, sa usaping legal, importante yung caption. Kasi yung caption, yan yung yung caption, importante yan kasi yan yung nakalagay dyan sa caption yung nakalagay dyan sa caption kung ano ba yan. Ito kasi, ito yung pinagkakaguluhan ng dalawa na yan. Yan. Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, House of Representatives, Committee on Good Government and Public Accountability, represented by its chairperson, Representative Joel Archua, complainant, versus, ito na, Sara Zimmerman Duterte Carpio, Vice President, Edward Fajardo, sa iba pa. OMB,
Criminal case number June 25-0098, yung nasa kanan, 4. O, ito yung mga pangalan ng kaso. Ang tawag na sa amin dyan ng mga abogado, caption. Sa caption, ang nakalagay, ang complainant ay, ang lumalabas, ang complainant ay House of Representatives. O, yan nakalagay Office of the Ombudsman, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability represented by its chairperson, Representative Joel Chua, complainant, versus Zara Zimmerman Duterte, Edward Paharda, Jenna Acosta, Attorney Sunshine Chari Paharda, retired Major General Nolasco Mimpin. Yan. So, yan ang sinasabi ng ang sinasabi ni Attorney Princess Abante, wag nyo kaming gawing complainant, hindi naman kami complainant diyan. Kasi ginawang complainant yung House of Representatives. Ang sabi naman ni Martires, sino palang complainant? Di ba kayo ang complainant? Sabi ni Martires, sino bang complainant? Di ba kayo? Pinadalhan nyo kami ng kopya ng investigasyon ninyo. O sabi ninyo, aksyon na namin to. O sabi ni Martires, inaksyon na namin. Pinadala namin ng subpoena si Sara at saka yung iba pa. Sinong nagrereklamo? Ay di ba kayo? Sabi naman ni Martires, ay ni Princess Abante, yung spokesperson ng Kamara, hindi naman kami ang nagrereklamo. Ang sinasabi namin, nag-imbestiga kami sa confidential funds ni Sara Duterte, ito yung findings namin. Bahala na kayo sa ombudsman kung anong gagawin nyo. Pero wag nyo kaming ilagay dyan na complainant. Kuha nyo mga kabunyog yung punto. Hindi raw sila ang nagre-reklamo kay Sara kasi para naman lalabas niyan, naglalabanan yung Kongreso at saka yung Vice President. Ayaw kasi nila ng Kamara na lumabas na ang naglalabanan ay Kamara versus Sara Duterte. Kumbaga, por delikadesa, ayaw ng Kamara na ang lumabas, House of Representatives versus Sara Duterte. Pangit yun. Kumbaga, House of Representatives versus Sara Duterte, Vice President. Yun ang punto ng Kamara. May punto rin yung Kamara eh. So ano ba dapat kasi ang gawin ni Martires? Martires, alam nyo mga kabunyog, ito ang nakalagay sa batas ha? Ito ang nakalagay sa batas. Ombudsman law. Yung batas na nag-create ng ombudsman. Kahit simpleng anonymous letter. Anonymous letter lang sa ombudsman. Walang nakapangalan kung sino. Alam nyo ba yon? O ito, ichina-challenge ko yung mga abogadong nandito na DDS. Diba tinuro sa atin yan? Kahit sa simpleng sulat sa ombudsman, kahit walang pangalan kung sino yan, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman at magsagawa padalhan ng sulat. Halimbawa natatakot ako na pero mayroon akong alam na korupsyon na nangyayari. Susulatan ko ang ombudsman na si ganito, nasa Bureau of Customs ito, corrupt ito, ang pangalan niya ganito ang mga ginagawa niya. Huwag nyo na lang po akong babanggitin. Aaksyonan ba ng ombudsman yon? Yes. Nakalagay yan sa ombudsman law. Nakalagay yan sa jurisprudence. Kahit simpleng sulat lang na walang pangalan kung sino yun. Ganyan katindi ang ombudsman. Kaya ito, hindi naman kailangan talaga ng ombudsman ng complainant. Nakuha nyo? Hindi naman kailangan ng ombudsman ng complainant yan. Ang ayaw lang naman ng Kamara, lumabas na sila ang complainant kasi pangit nga. Parang ang nangyari, House of Representatives versus Sara Duterte. O di parang ang nangyari na niyan, kalaban na ng House of Representatives si Sara Duterte. Ang sinasabi ng House of Representatives sa pamamagitan nito ni Princess Abante, kami ay nag-imbestiga. Marami kaming nakitang anomalya ni Sara. O ombudsman, ito-turn over namin sa iyo itong records ng investigasyon namin ha. Bahala na kayong umaksyon diyan kung anong gagawin nyo. Yun ang ibig sabihin ng Kamara. Ang ginawa naman ni Martires, sinulatan si Sara Duterte at yung siyang pang iba, subpoena, ang nakalagay sa caption, House of Representatives, Committee on Good Government and Public Accountability represented by Congressman Joel Chua versus Sara Duterte et al. O di ang nangyari ngayon, parang labanan ng Kamara versus Sara Duterte. Ayaw ng Kamara noon. Kung gusto ng Kamara, nag-imbestiga kami, may nagawa na namin yung tungkulin namin in aid of legislation, sayo ng trabaho ito, Martires.
Si Martires naman, ginawa niya naman yung trabaho niya, pero hugas kamay din si Martires. Ang ginawa naman ni Martires, ayaw niya na ang lumalabas na ang ombudsman yung naghahabol kay Sara. Nakuha niyo? Ayaw ng ombudsman na sila ang naghahabol kay Sara. Pero pwede naman ganun eh. Pwede namang ang ano yan eh, pasagutin si Sara. Kasi nga, kahit anonymous lang na sulat, pwedeng umaksyon ang ombudsman. Mali na sabihin na wala namang complainant. Kung walang complainant, hindi kami aaksyon. Mali. Nakalagay yan sa jurisprudence. Kahit simpleng sulat sa ombudsman, pwedeng umaksyon ng ombudsman based sa simpleng sumbong. Ganun katindi. Kahit hindi magsabi yung pangalan ng nagsumbong. Oh, di ba? Ganun yan. Kaya dito ang nangyayari sa madaling sabi, ayaw ng Kamara na lumabas House of Representatives versus Sara Duterte. Ang ombudsman naman, ayaw din naman ng ombudsman na lumabas na sila yung nagre-reklamo kay Sara Duterte. Kaya ang tanong ngayon diyan, sinong nagre-reklamo laban kay Sara Duterte? Sa totoo lang, ikaw na Martires ang magreklamo. Bakit ba ayaw mong ireklamo si Sara Duterte? Bakit ayaw mong panagutin si Sara Duterte? Trabaho mo yan, ikaw ang ombudsman. Di ba? Di ba? Sa totoo lang, dapat nga maging proud si Martires na inaksyonan niya. Ngayon, anong gagawin ni Martires? Sara Duterte. Parang ganito yan eh. Sara Duterte et al. Nakatanggap kami ng report galing sa Kamara. Ang report ng Kamara nagdi-detail ng mga di umano'y anomalya ninyo. Pwede bang sagutin ninyo ito? Magpaliwanag kayo? Di ganon. Magpapaliwanag ngayon sila Sara at saka yung Siyam. Pag nasagot na nila Sara yon, magsasabi ngayon ang ombudsman, mayroon ngang probable cause. Isampa na natin ito sa Sandigan Bayan. Sino na ngayon ang magiging complainant? People of the Philippines. Nga ang ombudsman ang magre-represent. Ibig sabihin, sa bandang uli naman talaga, ang kalaban ni Sara dyan, people of the Philippines. Bakit ayaw mo Martires ng ganun? Ayaw mo bang lumabas na ikaw yung naghahabol na pinapanagot mo si Sara? Kahit man lang sana sa huling mga sandali mo dyan sa ombudsman, magawa mo yun. Nauunawaan natin yung punto ng Kamara. Ayaw nilang lumabas na sila yung complainant. Kasi nga sila nag-conduct ng investigation, hindi naman para idiin si Sara. Yun ang punto naman nila. In aid of legislation yung investigation nila. Kaya lang sa investigation nila may lumabas na mga anomalya ni Sara. Pinasa nila ngayon sa ombudsman. Tula ngayon nasa ombudsman na. Ang ginawa naman ng ombudsman, ayaw namang sabihin na sila yung gumawa nun. Para sa kanila, hindi sila yung nagrereklamo kay Sara. Bakit? Ano bang masama na sila ang magreklamo kay Sara? Yun naman talaga ang trabaho ng ombudsman. Di ba? Yan yung yan mga kabunyog yung dito. Yan yung kaguluhan na yan. Tama yung mga punto ninyo, Jerseyer. Ombudsman Martires, ito na nga lang yung nagawa mong maganda. At least bago ka man lang umalis, aalis ka na nga sa July 27. Bakit ayaw mo pang lumabas na ikaw yung naghahabol kay Sara dyan? Ito namang Kamara, nakukuha ko yung punto ng Kamara. Hindi sila ang complainant laban kay Sara. Hindi sila. Kasi parang labanan yan ng House of Representatives versus Office of the Vice President. So, ang dapat na gawin ni Martires, ombudsman ka, trabaho mo yan. Parang ganito yan, pasimplihin natin. Shout out, Nanimo Place. Pasimplihin natin. Ganito ang nangyari. Ang House of Representatives ay may nakuha na mga based sa privilege speech ni Valeriano, Congressman Valeriano. May privilege speech si Valeriano na kailangang mag-conduct ng investigation in aid of legislation tungkol sa confidential funds ng OBP at DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. Nag-action ngayon yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Investigation in aid of legislation. Sa investigation in aid of legislation, may nakuhang mga findings. Ito yung findings. So, pwede bang magkaso ang House of Representatives? Pwede bang magkaso ang House of Representatives laban kay Sara? Pwede, kaya lang, for delikadesa, ayaw naman ng Kamara na lumabas na ang kalaban House of Representatives versus Sara. Kaya ang ginawa ng House of Representatives, pinasa kay Martires. Okay, Martires, ikaw ang ombudsman, ikaw nang bahala nito.
Ang ginawa naman ni Martires, inaksyonan niya nga. Pero ang nakalagay sa caption, House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, represented by Representative Chua versus Sara Zimmerman, Duterte Carpio, et al. O di ayaw ng Kamara noon. Sabi ng Kamara sa pamamagitan ng spokesperson nila, itong si Attorney Francis Abante, hindi naman kami complainant. Ikaw naman, Martires, Ombudsman Martires, pakikorek, hindi kami complainant. Sabi naman ni Martires, napanood ko yung interview, sinong complainant? Di ba kayong complainant? Kayo ang complainant eh. Pinadala nyo sa amin yung sumbong, kami ang nag-aksyon. Ayan, yan ang gulo ngayon. Yan yun. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni CPG, Attorney Enzo, pwede ba ikaw mag-ombudsman if i-appoint ka ng president? CPG, yung problema ko ganito. Kung ombudsman, 7 years ang term. Fixed term yan. Pag in-appoint ako ni PBBM na ombudsman, pati yung mga kakampi ni PBBM, hahabulin ko yan. Kasi ombudsman ako, pag in-appoint ako ng president, kahit in-appoint ako ng president, independent ako eh. Fixed ang term ko. Fixed ang term ko, 7 years. Hindi ako pwedeng tanggalin ng presidente kahit nung susunod na presidente. Kaya ibig sabihin, pag naupo kong ombudsman, pag in-appoint ako ni PBBM, halimbawa, kasi malayo namang mangyari yan. Bigyan lang natin yung suggestion ni CP, paano daw kung ako yung i-appoint na ombudsman? Sabi ni CPG, kung ako nga ang i-appoint na ombudsman, ganitong sasabihin ko, Mr. President, thank you. Pero ganito yung mga kapartido mo, aliado mo na sa tingin na mayroong mga kaso, wag niyo po akong sasabihan na wag kong ituloy ang kaso itutuloy ko po yan kahit kakampi niyo. Okay lang po ba sa inyo yan? Di ba? Ganun yan eh. Pagdating na naman, halimbawa sa 2028 may bagong presidente, hindi na siyempre si Marcos. Kung sino man ang presidente, ako pa rin ang ombudsman yan kasi 7 years ang term ko. Ibig sabihin, kakasuhan ko yan. Ibig sabihin, dahil ombudsman ako, independent ako. Kahit in-appoint ako ng ganitong presidente, hindi niya ako hawak. Ang problema, mukhang hindi papayag si PBBM yan. Pag in-appoint niya ako, dapat yung mga kakampi niya, wag kong kakasuhan. Doon ako magkakaproblema. Nakukuha niyo. Yan ang mahirap sa ombudsman eh. Si Martires, nung in-appoint ni Duterte yan, mukhang nangako yan. Mukhang nangako yan. Tinutupad niya lang naman yung pangako niya eh. Yan ang hindi ko kaya. Kilala niyo ako. Diba? Kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Alam niyo, nung nakaraang May 14, pinatawag ako ng NBI. Pinatawag ako ng NBI sa simpleng vlog ko tungkol kay PBBM. Pinatawag ako ng NBI. Ganun talaga ako eh. Ganun talaga ako. Di ba nakikita nyo yung mga tungkol sa budget? Si Saldi Ko, House Appropriations Committee Chair, kagrupo yan nila Martin Romualdez, talagang pinupuna ko yan. Yung garapal na mga pondo ng mga congressman, hindi ko pinaliligtas yan. Ganyan ako. Ganyan. Sabi ni Agustin Mondragon, si Toto Kausing na lang ang ombudsman. Hindi pwede. Kasi ang ombudsman lawyer, hindi na lawyer si Toto Kausing. Disbarred na eh. Jubs Chio, shout out. Okay? Kaya anyway, ganyan po ang nangyayari diyan ngayon sa ombudsman at saka sa Kamara. Ako, sabi ni Kurayans, you need to eat your principles, non-negotiable po yan. Yun na nga. Kaya ako, ayaw ko, mabuti na sana kung na-elect lang ako. Kasi kung elected ako ng tao, wala akong loyalty kanino man. Nasa tao lang. Ang problema, pag appointed ka, hindi. Siyempre, mayroon ka ng tatanawin na utang na loob. Mahirap na yan. Kaya ako sana, ang gusto ko, kung nanalo yung Bunyog Party List, yun. Ayan sana. Kasi, malaya kang magsabi ng gusto mo. Kasi, inelect ka naman ng tao hindi ka naman in-appoint. Anyway, ganyan na talaga yan. Basta ganito na lang trabaho ko, wag niyo na lang akong bigyan ng ibang trabaho, tagapagpaliwanag na lang ako kung anong mga tagapagpaliwanag na lang ako sa issue, okay? Tagapagpaliwanag lang ako, gano'n na lang. Ako na lang ang inyong, at least ako, pag nagpaliwanag ako, wala akong kinakampihan.
Ano lang, yung tama lang at totoo. Okay? Ha? O sige mga kabunyog, mga kababayan ha. Abangan ko uli bukas kung anong mangyayari dito sa isyung ito. Ang sinasabi ko lang kanina, di ba, nung pagpasimula ko, bakit ba kayo nagtatalo? Maganda nga yan na ginagawa nyo ang trabaho nyo laban kay Sara Duterte. House of Representatives. House of Representatives. Ombudsman Martires. Bakit ba parang kayo? Bakit kayo nagdi-deny na ginagawa nyo ang Parang ayaw nyong masangkot laban kay Sara Duterte. Maganda nga yun. Linalabanan nyo ang mga ginagawa ni Sara Duterte na mga katiwalian. Tama yung ginagawa nyo. Bakit kinakayaan nyo? Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.